mula sa Diyos kapag isinasalo ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinhagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kaniyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan, at ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan, at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa. Tumubo at namunga ng tig-100 butil. At malakas niyang idinugtong. Makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinhagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinhaga, upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y di makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig, ngunit dumating ang dyablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak, ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumitiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig, ngunit nang malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahubaling sa kayamanan at kalayawan, kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupay, ang mga nakinig ng salita. Iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis, at sila'y nagtsatsaga hanggang sa mamunga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakinig ng salita. Iniingatan nila ito at sa kanilang pusong tapat at malinis ay nagtsatsaga hanggang sa mamunga. Ang ganda po, no? Kung papakinggan nating mabuti ang paliwanag ng ating Poong Jesus Nazareno sa Ebanghelyo ngayon, dapat hindi na ako nagsasalita. Dahil ang Ebanghelyo ay humiliya na sa kaniyang sariling pagiging salita. Subalit tayo ay hinahanapan ng bunga kung ikaw ay tunay na nakikinig sa kaniyang salita,
kung ikaw ay talagang butil, kung ikaw ay talagang hinasikan ng butil na ito, at ikaw ay matabang lupa, hahanapan ka ng bunga. Kailangan po mayroon ng nakikita sa atin na ang binhi o salita ng Diyos na itinanim sa atin ay namumunga na. Hindi tayo yung on and off, yung katulad ng tatlong klaseng lupa kung saan bumagsak ang binhi. Marahil tayo ay nakaka-identify na minsan tayo ay butil na itinapon sa daan, sa dawagan o sa batuhan. Yun bang mga Kristiyanong magaling lamang sa umpisa? Yung bang mga Kristiyanong masaya lamang kapag may biyayang natatanggap? Yung mga Kristiyanong nagsisimba lamang kapag sila ay inspired? Pero kapag puno na ng problema, kapag puno na ng pighati, kapag puno na ng konting challenge sa buhay, bumabagsak at nang iiwan. Ang Ebanghelyo ay napakaganda. Napakagandang pagnilayan kung ano na ang nagawa ng Diyos sa akin. Ano na ang ginawa ko sa bungang o butil na ibinigay niya sa akin upang makita ang bunga nito. Kaya nga tayo ay binibigyan ng fruits of the Holy Spirit. Kaya tayo binibigyan ng bunga na dapat nakikita sa atin. Ano po yung mga bungang iyon? 12 yon na magkukumpol na parang ubas. Nakikita ko na ba sa sarili ko na ako ay charitable na? Ako ba ay mapagmahal na? O kabaliktaran nito, selfish pa rin? Yun bang gusto ko ba ako na lang lagi ang minamahal? Ayaw ko ba nung ako naman ang magmahal? Kabaliktaran nito, tayo ba ay mapagmahal o tayo ay mapag-imbot? Ako ba ay may kapayapaan? Kabaliktaran nito, ako ba ay war freak? Ako ba ay palaging palapatol sa mga bagay na hindi naman mahalaga? O ako ba ay mayroong kapayapaan sa sarili ko na sa kaibuturan ng puso nanggagaling ang kapayapaang iyan dahil sa kapayapaang ibinibigay ng Diyos? Ako ba ay matyaga? Ako ba ay may pagtsatsaga? Ako ba ay may pananampalataya? At iba pang bunga ng ibinibigay ng Diyos upang ating maging sandalan sa araw at panahon ng ating paglalakbay. Kaya nga po ang Ebanghelyo ay tumutukoy din sa isang taong sumunod, nagtiyaga at ibinigay ang buhay para sa Diyos. Si San Pio, si Padre Pio, na kung inyong titingnan ng kaniyang buhay, ay buhay ng himala ng Diyos at buhay ng pagtsatsaga. Kaya niya nasabing, magdasal at huwag mag-alinlangan. Pray and don't worry. Bakit po?
Kasi ang dyablo na hindi siya napatumba, ang demonyong umiikot sa kanya, ay hindi nasira ang kaniyang focus sa Diyos at sa pagdarasal. Palagi niyang sinasabi, manalangin and don't worry. Dahil ang dyablo ay palagi kang ibabalik sa kahapon para hindi ka makapamuhay sa ngayon. Kasi po, ang kahapon ay lumipas na. Pero dahil ang dyablo ay matalino, ibabalik at ibabalik ng dyablo ang kahapon para masira ang iyong ngayon at ang iyong kinabukasan. Paano sinisira ng dyablo ang kahapon? Palaging ibabalik sa iyo ang kasalanang ginawa mo kahapon as if wala nang kabutihang natitira sa atin. Magalit ka kay kasi ikaw ay in-scam. Magalit ka sa asawa mo kasi niloko ka nung 1 taon. Magalit ka sa kaibigan mo dahil niloko ka nung 1 taon. Ibinabalik palagi upang isipin natin ang kasalanan ng kahapon, pero ayaw nating tingnan ang pag-asa ng kinabukasan, na ang Diyos ay naririyan at palaging nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng tumatangkilik ng kaniyang salita. Huwag po tayong mapapagod manalangin. At sa ating pananalangin, tatanggalin natin ang pagkabalisa ng kahapon at tumingin sa biyaya ng buhay sa araw-araw na ibinibigay ng Diyos. Dalhin natin sa araw na ito ang lahat ng ating panalangin na sa pamamagitan ni Padre Pio na namuhay ng ayon sa katotohanan ng Diyos at ayon sa misyong ibinigay ng Diyos sa Kanya. Dadalhin natin sa Kaniyang paanan upang ito ay dalhin niya sa ating Poong Jesus Nazareno. Nakibahagi si Padre Pio sa hirap at pasakit na dinanas ng ating Poong Jesus Nazareno. Ang nakikita niyong relikya ay katotohanan ng patuloy na dugong umaagos sa kaniyang kamay, sapagkat ibinigay ng Diyos ang biyaya ng pagtitiis at paghihirap na sa kabila nito ay mayroong tagumpay na naghihintay. Pray and don't worry. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal.